Sa mapagpalang umaga, gabi, hapon o anumang oras sa inyo lahat dyan. Welcome po sa ating God's Healing Mission. Siyempre bago po lahat, pumunta tayo sa pagbuhan na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Para sa ating mahal na ina, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan sinawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan sinawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan sinawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, palakpakan po natin si Lord. Yan. Hello po sa lahat ng mga tao sa buong mundo saan man kayo nararating ng vlog na to. Welcome po muli sa ating God's Healing Mission. Kumusta na po kayo lahat yan? Sana po ingatan kayo ni Lord sa mga Delta variant na yan. Pero tandaan mo kapatid, sabi ko nga, laging may solusyon sa lahat ng mga problema. Amen? Ang God's Healing Mission po kasi natin ito, ang mission nito is to heal, to protect, and to save people. At lalong-lalo na doon sa sinasabi ni Mama Mary na kung ano man mangyari, parating na daw si Jesus, sabi niya. So kung ano man mangyari, at least nakahanda tayo. Lahat po tayo sana makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? And please don't forget po sabi ko nga, i-like nyo, i-share nyo to. So Daniel chapter 12 verse 3. Ang mga tao, sabi nga, sa paghuhukom daw po, ang mga taong nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin si Lord. So don't forget po, kagaya ng lagi ko sinasabi, no? Don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong video natin. At sa lahat naman po ng mga hindi pa nakapanood ng mga dating mga video natin, please i-review nyo po. Napakarami nyo pong malalaman na sabi nga yung iba hindi nyo pa narinig sa buong buhay nyo. Kasi ang lihim na panukala totoo, nasa simbahan at nasa Biblia. At yung vlog na to ang makakatulong po sa lahat ng mga hindi pa natin nalalaman pagdating sa ating kaligtasan. Amen? Ito po muli ay inyong lingkod si Brother Angel Santos, your Catholic Church Defender, syempre dating lay minister po at dating Bible preacher dyan sa Pilipinas, sa Caloocan, sa LSJM. Ngayon po, dyan na po mismo sa internet ninyo. Amen? Dyan lang po sabi nga, pindot na lang. So wala na tayong excuse ngayon. Ayan na naman. Lockdown na naman. So wala tayong magagawa, pero sabi ko nga, ang Diyos marami po siyang gagamiting instrumento para magkaroon tayo ng gawain mismo. Ayan, sa bahay ninyo, isang pindot lang, may gawain na kayo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Yan. Sana po ba tayo? Yan, muli, mapapansin nyo, ang focus po natin ngayon sa Holy Rosary at tungkol kay Mama Mary. Bakit po? Kagaya ng sabi ko, ito na po yung sinasabi ko, no? Pansinin nyo, pansinin nyo po yung mga vlog ko before, yung mga mensahe ni Mama Mary kay Brad Edsol, approved by Bishop Jerry, ngayon po, na kay Pope Francis na po yan. Yes, maniwala na po kayo rito. So at least, sabi ko, huwag kayong matakot, don't worry. Sabi ko, just follow. Di ba? So, ano yun na lang. Kumbaga, pag-aralan nyo, panoorin nyo, pagkatapos po, sundin lang natin. Follow God's will, follow Mama Mary's instruction, then don't worry. Amen? Tama po ba? So just follow, and then don't worry. Just relax, basta follow. Sabi ko nga, lahat naman ng mga problema, lagi may solution po ang Diyos diyan.
Amen? May solusyon eh. But ang problema po sa mga tao, yung solusyon hindi pinapansin. Kaya nagpapanik. Amen? Nadidisgrasya. Pero totoo po lahat po na sinasabi ng simbahan at ng Biblia, totoo, may promise si God, may promise si Mama Mary. Gawin nyo lang ang mga yon. Tiyak, maliligtas kayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun. Ano po yung topic naman natin ngayon? Tungkol pa rin sa Holy Rosary. Bakit? Magmula noong pa man po, sabi ko nga, lahat ng mga apparition ni Mama Mary, please, si Mama Mary kasi mismo po ang nagsabi. Sabi niya, wag niyong baliwalain ang mga sinasabi ko. Sabi niya, repent. The end times is coming. So, wag po kayong matakot, no? Wala naman nakakaalam, pero it is coming. Malapit na, nakikita natin, no? Maraming disease daw, disease won't stop. So, ayan, talagang hindi po nag-i-stop. Pero ang mga tao, tuloy-tuloy pa rin. Pag nag-stop na, ayan, party. Amen? So, nangyari talaga from the beginning pa lang na nag-apparition si Mama Mary, hindi pa rin sila sumusunod. Ang mga tao po kasi hindi sumusunod sa Diyos at sa mga instruction ni Mama Mary. Ngayon, eto na naman po tayo, no? Sa Holy Rosary naman, tingnan naman natin ano na tungkol kay Mama Mary sa Holy Rosary. Kasi po, sabi ko nga, ang mga kapatid natin ibang sekta hindi naniniwala dito. Topic 77, ready na po ba kayo? Ayan, habang pandemic, i-share nyo po ito sa lahat ng mga ibang sekta man o sa lahat ng mga taong kilala nyo para malaman nila bakit napakahalaga ng pagdarasal ng Santo Rosario sa ating kaligtasan. Amen? So, lagi tayo sinasabihan ni Mama Mary, ng mga pare, magdasal kayo ng rosaryo. Lahat ng mga tao simbahan nagro-rosary. Every day. Ano bang kahalaga nito sa ating kaligtasan? Naitanong pa natin sa sarili natin. Amen? Totoo ba to? Pray for us, pray for us. Totoo ba yan? Di ba? So, itong mga kapatid natin sa ibang sekta, tinatanong to, tinutuliksa po ito. So, kagaya na sabi ko, dito po, malalaman natin sa pamamagitan ng turo ng simbahan at ng Biblia. Bakit ba napakahalaga ng pagdarasal ng Santo Rosario sa ating kaligtasan? Amen? Ready na po ba kayo? Ayan, so ready nyo po ang pen and paper nyo. Pag nagsabi sa inyo, nagtanong ang mga mahal natin sa ibang sekta, may maisasagot kayo. Kagaya, pag naman, kung ibang sekta naman kayo, nakikinig po kayo para maliwanagan po kayo sa turo ng simbahan at ng Biblia. Please, dyan lang po kayo. Ibang sekta man po kayo, mahal kayo ng Diyos. Gusto kayong iligtas ng Diyos, lalong-lalo na si Mama Mary. Sa lahat ng apparition niya, gusto niya lahat mag-rosary. Bakit? Ano ba yung rosary? Ayan. So, take down nyo na, please. Don't forget. Mag-ano na po kayo. Lista na kayo, lalo na sa mga preacher dyan, sa mga Catholic Charismatic. Ano ba kasi yung rosary? Okay, umpisa natin. Unang-una po, ano ba yung Holy Rosary? Dati po, diniscuss ko na yon. Tandaan po natin, i-review nyo po yung dating video natin. Ang Holy Rosary, tandaan natin, nasa Biblia. Amen? Ang Holy Rosary, yung paulit-ulit na dasal, nasa Biblia. Pinaliwanag na po natin yan. Amen? So ngayon, ipapaliwanag naman natin, anong connection nito? Bakit napakahalaga nito sa ating kaligtasan? Nagro-rosary ka lang. Pwede ba yun? Alam niyo po, si Mama Mary mismo nagsabi kasi nun Ang hindi naintindihan ng ating mga kapatid sa ibang sekta. Ito ayan, i-listing niyo po. Pero ito, unang-unang sasabihin ko nga, ang sagot dyan, kagaya ng sinabi doon sa turo ng simbahan, totoo ito, approved by Bishop. Ano sabi ni Mama Mary? Muli, marami siyang binanggit na pray the Holy Rosary para sa kaligtasan. Siya mismo nagsabi. And then, sasabihin natin, bakit kaya kailangan mo na mag-pray ng Holy Rosary every day? Lalo na sa mga hindi nagro-rosary. Naku, mag-rosary na po kayo from now on, every day po, together with your family. Alam niyo po, ito po hindi ko makakalimutan dito sa 10 message ni Mama Mary. Sabi niya rito, June 27, 2019, wala pa yung wala pa po yung pandemic, wala pa yung COVID-19. Parating pa lang. Sabi rito nung nagpakita siya kay Brad Edsol, I make an urgent call to all of you to pray the Holy Rosary and the Chaplet of the Divine Mercy from your heart and to keep your faith strong.
Malinaw po yun. Ilang beses na po sa Fatima, sa Medjugorje, sa Guadalupe. Halos lahat po ng apparition niya. Please pray the Holy Rosary. Bakit? Pag binaba mo po yung mga message niya, may binanggit siya. Sabi rito, I call all my children to always be in the state of grace. Yung po state of grace, nasa grasya ka lagi sa pamamagitan ng pag-rosaryo. My true devotees, yung mga nag-Holy Rosary po ito those who have given themselves to me, sabi ni Mama Mary, so that I may lead them to my divine Son, those whom I carry in my arms. Narinig niyo po yun, maliwanag. Ang rason bakit ka mag-Holy Rosary, si Mama Mary po, I will lead them. So, ililid tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya mismo intercessor natin. In other words, may backer tayo. Hello! Mayroon po kasi nagsabi ng mga, alam mo po, may kilala po ako, sabi nga, sikat na mga ngaral dyan, bakit kailangan dumaan kay Mama Mary? May palakasan ba? O nga, no? Yung mga walang masyado nakakaalam, sabi nga, diretso na lang daw. Hindi na kailangan. May palakasan ba kay Mama Mary? Wala. Gumanon. Totoo ba yun? Wala bang palakasan sa Diyos? Dapat daw i-dance kay Mama Mary? Hindi daw dapat. Dapat diretso sa Diyos. Mayroon ba sa Biblia na malakas ba talaga si Mama Mary? Patutunayan natin. Mayroon bang palakasan? Tingnan natin. O lahat pwede pinakikinggan ba ng Diyos? Yun ang dapat natin intindihin. Yun ang sinasabi ko Katulad ng lagi ko sinasabi, kapag ang leader po ng relihiyon yun, ng ibang sekta, walang theology, nahihirapan mag-interpret po ng Bible. Bumalik na po kayo sa Catholic Church, may theology para ma-proper ang interpretation nyo po sa Bible. Bakit? Ang mga katulad ng rosary niyan, lahat po yan biblical. Si Mama Mary, binanggit niya yon. Totoo ba yon? Nasa Biblia? Malakas ba siya? May palakasan ba? Kailangan ba dumaan sa santo o kay Mama Mary? Tingnan natin. Una, first, patunay na po natin na talagang pwede may palakasan. Si Jesus hindi pa handa miracle, magmilagro during that time. John chapter 2, verse 1. Tingnan po natin, maliwanag po rito ang sinabi ni Jesus. Si Mama Mary nag-request na alala niyo sa wedding of Cana. Inuulit ko lang po ito kung gaano kalakas si Mama Mary kay Jesus. Sabi kasi nila, wala daw palakasan sa Diyos. Malinaw po rito. Naubusan sila ng alak, sabi rito. Kaya kapos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus, sabi ni Mama Mary, naubusan sila ng alak. Pero sabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Maliwanag po sa sinabi ni Jesus, hindi pa panahon. Pero anong ginawa? Ginawa pa rin ng miracle o hindi? Ginawa po. Pag yung remaining verse nun, ginawa pa rin niya kahit hindi pa panahon. Ibig sabihin nun, malakas si Mama Mary o hindi? Malakas po si Mama Mary sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan, patunay po yan biblical na ulit tayo. Ngayon, baka naman may magtanong sa ibang sekta. Brad, mayroon pa ba sa Bible na talagang padadaan pa sa mga banal, sa mga matuwid? Yes, ilista nyo po 1 Samuel, unang Samuel chapter 12 verse 18 to 19. Old Testament to tingnan nyo po kung may nangyari bang ganun. Tingnan natin. Samuel chapter 1 Samuel chapter 12 verse 18 to 19. Meron bang noon na humihingi ng dasal sa mga banal, sa mga propeta, sa mga matuwid? Basa, mapapatunayan natin, yes. Hindi sila dumiretso sa Diyos. Ano sabi rito? 18 to 19 po Dumalangin nga si Samuel noon. Na hindi kumulog at umulan, silang lahat ay sinidlan ng matinding takot kay Yahweh. At kay Samuel, sinabi nila kay Samuel, idalangin mo kay Yahweh na wag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami naming pagkakasala ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Ano po sabi rito? Noon pa man Old Testament,
Maliwanag ang sabi, idalangin mo kami kay Yahweh. Ayun. Gusto nilang dumaan pa kay Samuel. Hindi sila dumiretso sa Diyos. So, ibig sabihin po, alam nila. Hello? Amen po ba yun? Alam po nila na hindi sila karapat-dapat. Idalangin mo kami kay Yahweh. Noong pa man po, may intercessor na sa Diyos. Gusto niyo po ba? Ito pa, maliwanag. Mayroon bang word for word na mas dinindidig ni Yahweh yung matuwid? Job chapter 42, verse 7 to 8. Ayan, ilista niyo po yan. Lahat po yung mga bibigay kong verse na to. Ito po magpapatunay na dinidinig ng Diyos itong mga banal. Ano sabi rito? Maliwanag po rito. Sabi mismo ng Diyos sa proof na talagang dumadaan at may palakasan po sa Diyos. Hindi kagaya sabi ng isang mangangaral, wala daw palakasan sa Diyos. Pwede ka dumiretso sa pagdarasal mo. Tanong, dinidinig ka kaya? Eto ngayon, sabi rito ng Diyos, kaya ngayon lumapit kayo, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga kabilang na handog at kayo'y ipanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan dahil sa di ninyo paglahad ng buong katotohanan sa Kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Word for word po, sabi ng Diyos mismo, ano sabi niya? Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi ka na kayo singilin sa inyong kamangmangan, ang salita ng Diyos. Sino lang daw ang pakikinggan? Napakalinaw po. Si Job lang. Si Job po ay isang taong banal at matuwid. Maliwanag po ba yon? Word for word. Kung ibang sekta ka man, ayan po ang mga katibayan na pwede talagang may malakas sa Diyos. Bakit? Ayan, no? Bakit kaya? Mayroon na naman bang word for Old Testament hanggang New Testament? Bakit kaya na kailangan ba ang mga matuwid ang magdasal? Malakas ba talaga sila sa Diyos? Kung masama ako, hindi ba ako pakikinggan ng Diyos? Amen? Kawikaan chapter 15 verse 29. Mapapatunayan natin kung bakit. Ano sabi rito? Napakaliwanag po. Sabi ko nga, i-share mo to kapatid, lalo na sa mga ibang sekta. Kailangan po ng backup, ng banal. Kailangan po natin, nasabi ka na, kumbaga sa lingwahe natin, padrino. Totoo ba to? Yes. Basa uli, nakadalawa na tayo. Ano sabi rito? Pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliwanag po ba yun? Word for word. Kung masama ka, hindi ka diringgin ng Diyos. So, pwede kang dumiretso, pero diringgin? Hindi. Maliwanag po ba yun? Yan ang sinasabi natin. Akala nila walang palakasan, diretso, lahat diretso. Pwede. Pero diniringgin ba ng Diyos ang masama? Hindi daw eh. Old Testament, tingnan natin naman. New Testament, patunay na naman na napakahalaga ng intercessor ng banal. Lalo na si Mama Mary. Amen? Nakita niyo po sa unang talata natin binigay, Wedding of Cana. Hindi pa oras ng Panginoong Hesus nakaplano yun sa Diyos. Ang anak niya mismo, hindi pa panahon mag-miracle, gumawa ng milagro. Malakas o hindi? Malakas. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, 1 Peter naman, chapter 3, verse 12. Unang Pedro, ayan sabi ko nga, i-share mo to kapatid para maintindihan ng mga kapatid natin sa ibang sekta na totoo. Mayroong mga mahal ang Diyos ng mga tao, hindi lahat po pinakikinggan. Unang Pedro, chapter 3, verse 12, napakalinaw po rito. Ano sabi rito? Ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit, pakinggan nyo ito yung sabi mismo ni San Pedro, ngunit tuwing nakikita sa taong gawang lihis, ito po yung mga gawang lihis, mga makasalanan, yaong banal niyang
mukha sa poot ay nangingit-ngit ang salita ng Diyos. Galit na galit pala siya sa mga makasalanan. New Testament po ito, ha. Ayan, maliwanag po ba yun, mga kapatid, brothers and sisters? So may connection sa kaligtasan? Yes. Ayan po, nasa Biblia. Ang mga taong matuwid, diniringgin ng Diyos. Bakit ba? Meron pa ba sa New Testament? Malaki ba nagagawa ng mga panalangin ng mga matuwid lang? Yes, Santiago chapter 5, verse, tingnan natin, verse 16. Santiago chapter 5, verse 16. Ano sabi po rito? Maliwanag po rito. Sabi rito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at panalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Napakalinaw po, no? Narinig niyo po yung mga talata, ha? Hindi ko po gawa-gawa ito, hindi po gawa-gawa ni Brother Angel, hindi invento to, ayon po sa simbahan at sa Biblia. Matuwid ba si Mama Mary o hindi? Matuwid po eh. Pero lahat ba diniringgi ng Diyos ang panalangin? Hindi po eh. Pwede pa daw na dumaan ka sa mga banal? Ipanalangin mo kami? Malinaw po yun. Una pa lang, sabi pa kay Job, diringgin ko ang dalangin ni Job. Hindi niya sinabing lahat. Amen? Maliwanag po ba yun? Hindi niya binanggit ng Diyos po, Old Testament pa lang, hindi niya binabanggit na lahat kayo, diringgin ko. No. Marami pa po talata na dumaan kay Moises, kay Abraham, lahat ng mga banal na mga propeta, yung mga panalangin nila, dininig ng Diyos eh. Tanong, lahat po ba diniringgin? Hindi po eh. So mali po, yung sinasabi ng mga ibang sekta nating kapatid, lalo na kilalang mga ngaral sa TV nyo, na lagi nyo nakikita, sinasabi niyang may wala daw palakasan sa Diyos. Dumiretso daw lagi sa Diyos. Mali po yun. Biblical tayo ngayon, ha? Delikado po yun. Sayang. Kung hindi ka dinirinig, meron pa palang paraan eh. Amen po ba? Ngayon, eto na naman ang tanong. Maaari sabihin ng mga kapatid natin sa ibang sekta, kung nakikinig ka man ngayon, marahil sasabihin mo ngayon sa akin kung ibang sekta ka man, Brad, yung mga nangyari yan, mga buhay. Amen? Pakinggan niyo po ito ha. Baka sabihin, eto na nga, mamimiloso po, itong mga ibang sekta nating kapatid. Kaya sasabihin, mga buhay yan, noon pa yan, di ba mga buhay yan? Si Mama Mary, patay na yan eh. Amen ba? Mama Mary, patay na yun. Dadaanin ka sa pagpipiloso po ngayon. Patay na yung mga santo eh. Patay na si Mama Mary. Pwede ka bang ipanalangin pa yan? Ayan, yan ang sinasabi natin. Wala naman tao sa langit eh. Hindi ka pakikinggan yan, patay na eh. Patay na nga ba? Hello? Wala na ba daw talagang ano? Yan, kaya gaya na sabi natin, kapag kulang sa kaalaman, delikadong pakinggan po yun. Amen? Pag kulang sa kaalaman, sabi ko nga, anong keyword nito? Authority and theology. Para maintindihan mo ang turo ng Catholic teachings, kapatid, kung nasa ibang sekta ka man, tingnan natin, may tao na ba sa langit? Meron na bang banal doon? Hebreo, ito, isa lang ang bibigay ko, pansinin nyo. Ang Diyos mismo nagsabi, mayroong tao sa langit at lumapit kayo. Hebreo chapter 12 verse 23. Patutunayan po natin na yung mga taong namatay ng banal nasa langit na. Basa Hebreo 12:23. Ang Diyos nagsasalita sa mga propeta, sa mga apostol. Ano sabi niya dito sa aklat ng Hebreo? Ano sabi rito ng apostol? Sabi rito, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos. Pwede pala lumapit kayo sa Diyos. At sabi, mayroong pang sa hukom ng lahat kayo, sa hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos, ang salita ng Diyos.
So lumapit ka sa Diyos, lumapit ka rin daw sa mga banal. Nasaan na daw sila? Uulitin ko po ha. Ito, word for word. Baka hindi tinuro po ng mga pastor ninyo. Naku kapatid, delikado. Kailangan po mag-aral pa. Malinaw po rito, sabi, lumapit sa Diyos, nahukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Napakalinaw po, word for word yan. May banal na sa langit. Kung itong mga taong banal nandun na, si Mama Mary pa kaya wala doon. Hello? Amen ba? Patunay yan, hindi lang dun sa mga buhay noon po 2,000 years ago pa ang Biblia, pero ang mga nangyari sa Biblia, pero hindi lang po doon. Mayroon doon, lumapit pinapalapit. Paano ba pinapalapit? Pinakikinggan ba yung mga pray for us na yan? Ayan. Patunayan na naman uli. Itong mga, word for word, biblical po tayo, wala po ang invento rito. Sabi po ng Biblia, malinaw po. Si John the Evangelizer, alam niyo po si San Juan mismo na favorite ni Jesus. Naalala niyo, siya yung inakit ang espiritu niya sa Book of Revelation, siya yung gumawa. Siya mismo po nakakita. Meron bang panalangin talaga ang mga banal sa langit? Pahayag chapter 5 verse 8. Patutunayan natin, may panalangin talaga, nananalangin din yung mga banal sa langit. Ito po, pakinggan nyo, baka ngayon nyo lang narinig po ito pakinggan nyo po na mabuti ito. Ano sabi rito? 5:8. Sabi rito po, nakita ni San Juan to sa langit kung ano yung nangyayari. Sabi rito, nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. Ayan na, yun po yung nasa langit na. Nakita ni San Juan mismo. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Hello? Nananalangin na pala yung mga banal na nasa langit. Nakita po ni San Juan. So yung panalangin natin, dinadalangin din pala sa Diyos. Hello? Palakpakan natin si Lord. Totoo po ito. Maliwanag na maliwanag. Gusto nyo isang verse pa? Yes, mayroon pang verse dito. Tingnan mo yung 8:4. Pahayag chapter 8 verse 4. Patutunayan muli natin. Mayroon bang panalangin, nananalangin pa rin ba yung mga anghel, mga banal? Mula sa kamay ng anghel, sabi rito, Pahayag chapter 8 verse 4 pakinggan niyo po to. Mula sa kamay ng anghel, pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamanyang, kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa insensaryo, yung insensaryo, at inihagi sa lupa. Kapag dakay kumulog, nagkaingay, kumidlat, at lumindol ang salita ng Diyos. Ano sabing maliwanag rito? Yung usok ng kamanyang, kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Maliwanag po ba yun? Word for word. Yung mga hinirang ng Diyos po, nananalangin po sila ngayon doon. Amen ba? Word for word po ba? Maliwanag. Isa-summarize natin. May palakasan ba ngayon sa Diyos o wala? From the beginning, si Mama Mary po, wedding of Cana, hindi pa oras ni Jesus. But sabi ni Jesus, sige, ayan na, ginawa niyang alak yung tubig. Malakas o hindi? Mga propeta, maliwanag po. Diringgin ko ang dalangin ni Hope. Maliwanag po ba yun? Intercessor sila. Pagkatapos doon, maliwanag na maliwanag. Bakit? Kasi daw po yung mga matuwid diniringgin ng Diyos. Problema po ngayon sa ating mga kapatid sa ibang sekta. Ayun, paano yan? Kung nasa Diyos lang, diretso ng diretso, masama pala sila. Pwede pala silang hindi dinggin ng Diyos. Di nawawalang bisa ang panalangin mo. Sa atin maliwanag, anong sabi po doon? Anong sabi? Maliwanag po yun.
ang panalangin, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid o taong banal, kagaya ni Mama Mary. So, anong connection sa kaligtasan? Ayan, may backer tayo. Sabi nga, lumapit kayo sa Diyos at sa mga espiritong banal na nasa langit. So may choice tayo. Halimbawa, sa Diyos, nananalangin ka, kaya pala hindi diniringgin, baka masama ka sa paningin ng Diyos. So tayo, kahit masama tayo, makasalanan tayo, mayroon tayong tagapamagitan kay Jesus. Hindi po sa Diyos, ha? Ayan po, baka hindi naintindihan ng mga ibang sekta to. Ito po 'yon, bilang Catholic, ha? Kailangan po intindihin natin to. Si Mama Mary, papunta kay Jesus. Jesus to Father God. At ang mga banal na yan, namamagitan sila kay sa Panginoong Jesus. Kaya maliwanag po ang sabi. So, totoo. Ang sabi niya po rito, dun sa mga mensahe ni Mama Mary, ano sabi niya? Lahat ng mga nagwo-Holy Rosary, devotees, ano sabi niya? I will lead them to my divine Son. So kaya pala, si Mama Mary pala, yung mga dasal natin sa Holy Rosary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, yung pray for us sinners pala, ibinibigay niya pala yon sa kanyang divine sign. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Paypalakasan o hindi? Mas maganda na humiling ka sa mga banal o hindi? Mas maganda yun kasi pagka sabi mismo sa Biblia po at simbahan at ni Mama Mary, nagsabi ang simbahan, Biblia, Mama Mary message niya, manalangin tayo sa mga banal tulad ni Mama Mary. Bakit? Sila po ang magdadala sa kanyang mismong anak na magliligtas sa atin sa paghukom ang ating mga kasalanan. Dahil sa Mama Mary pray for us, ayan, pinipray niya tayo para tayo ay maligtas. Amen? Palakpakan natin si Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, napatunayan po natin na. Please share this. Sabi ko nga, totoo po, kailangan natin ang backup. Kailangan mo ng kasi hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Paliwanag po ba yon? So malaki ba nagagawa sa kaligtasan? Yes, napakahalaga po sa ating kaligtasan ng Holy Rosary. Kasi si Mama Mary, tinutulungan niya tayo sa kanyang anak. Amen? So pumunta na po tayo sa healing prayer. Bago yan, siyempre, sabi nga ni Mama Mary, kasama po yun sa kaligtasan ng isa sa pinaka-importante sa kanya, pagsisisi, pagbabalik loob. Ayan, nandito po ngayon, Lord God. Nandito po yung Salamat po kay Mama Mary sa lahat ng mga mensahe niya. Salamat po sa mga karunungan niya. Salamat po sa lihim na panukala na pwede pala kaming dumaan sa mga banal. Dahil maliwanag po sa banal mong kasulatan, O Lord God, na malaki nagagawa pala ng mga panalangin ng mga banal. At ang mga masasama pala ay hindi diniringgin ng Diyos. So, kailangan namin dumaan din sa mga banal gaya ni Mama Mary. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maliwanag po ngayon sa amin, Lord God. Lord, patawad, binabaliwala namin ang mga yung Holy Rosary niya. Tiyak po, marami na ngayon magro-rosaryo. Malaking magagawa niya sa ating kaligtasan. Lord, patawad po sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming mga pagkukulang. Linisin mo aming puso at kaluluwa ngayon, O Lord God. Patawarin mo po kami para maligtas kami sa banta ng Delta variant na yan. Lalong-lalo na sa kaligtasan. Patawarin mo po kami, O Lord God. Sa lahat ng mga pagkakasala namin, linisin mo ang aming puso at kaluluwa ngayong oras na to para maging karapat-dapat kami sa kaligtasan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon po, maliwanag po yun. Ang sabi nga, Marcos 16:17, 18, ipatong mo mapagpalang kamay niyan. Lahat po ng mga nananampalataya na nanalig, gagaling sa karamdaman, ililigtas tayo sa kapahamakan. Maniwala po kayo. 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan. Ang Panginoong Jesus ay nasa gitna natin.
Ipikit mo yung mga mata, ang kanang kamay sa may ulo, kaliwang kamay sa may karamdaman. Magpipray over si Lord God. Healing prayer for your health and protection. Lord, nandito po niya mga lingkod. Lalo na mga masugid na sumusubaybay sa iyong gawain sa internet, sa God's healing mission natin, O Lord God. Lahat po ng mga nananatili, gabayan mo sila. Iligtas mo sila sa kapahamakan. Lahat po ng mga nanonood sa vlog mo, O Lord, sa iyo ito. Ginagamit mo lang kaming instrumento. Lord God, may dinadalangin po sila ngayong oras na ito para sa kanilang mga kamag-anak, mga kapatid, mga lolo't lola, mga nanay, tatay, mga kamag-anak po na sana iligtas sila sa Delta variant na yan. Iligtas sa kapahamakan, bigyan ng mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Lord, patawarin mo po sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Mga kamag-anak namin, ang mga anak, mga pamilya, mga pamangkin, mga pinsan. Lord, patawarin mo po sila. Patawarin kami, iligtas kami sa lahat ng mga kapahamakan na yan. At ang aming kapatid na to, O Lord God, na matagal na siyang nagpapapray over po sa iyo, Lord. Kung ano may hinihiling niyang personal ngayon, ang personal prayer niya. Lord, pagaling mo siya sa karamdaman kung may kahilingan sa ngayon, ang karamdaman, ang kasakitan na yan. Alisin mo po yan, O Lord God. Alam ko po, pagagalingin mo siya sa kanyang karamdaman at proteksyon. Physical man yan o spiritual man yan, nakasakitan, pagagaling mo siya sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed and be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Kung may naramdaman po kayo nakakaiba, totoo po, ang banal na Espiritu gumagabay sa atin lahat para sa ating health and protection. Lalong-lalo na ngayon, kailangan po natin yan. I-share mo to, kapatid, para sa lahat ng mga gusto ma-pray over para sa kanilang health and protection. I-share mo po ito, kailangan natin to ngayon. Wala tayong magagawa, wala magpoprotekta sa atin, wala tayong mapupuntahan, kundi ang Diyos na buhay lang. Amen? Ngayon po, pasalamatan natin ang Diyos. Sa Biblia po, laging binabanggit yon na kailangan purihin, pasalamatan siya sa anumang pagsubok na yan, kung anumang nangyayari yan, kung gusto mong proteksyonan, kaligtasan, lagi mong purihin daw ang Diyos. Amen? Lord, maraming salamat po sa kaalaman na yan. Maraming salamat kay Mama Mary. Malinaw na po sa amin lahat, Lord God, na ang mga panalangin ng mga matuwid ay malaking nagagawa po, Lord. Lalong-lalo na ang mga banal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa mga kaalaman na yan. Salamat, Lord. Salamat. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa protection mo sa amin. Lord, salamat sa trabaho. Salamat sa pagkain. Salamat hanggang ngayon po. Buhay na buhay pa kami. Pinoprotectionan mo kami. Lalong-lalo na, Lord, salamat sa God's healing mission na ito, na ibinigay mo para sa lahat. Sana po maraming makarinig, maraming ma-blessed, maraming matutunan, maraming matuto ng lihim mong panukala na sa salita mo sa Biblia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat ng blessing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, palakpakan po natin si Lord. Tandaan po natin na ang Holy Rosary yan, hindi lang siya ordinaryong panalangin, kompleto po yan. Devotion prayer, meditation prayer, meditate natin ang buhay ni Jesus, prayer kay God, Lord's Prayer, yung Our Father, at yung personal prayer po, maliwanag po, napakahalaga. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. May connection sa kaligtasan na wala? Mayroon po, napakalinaw po, no? Pray for us sinners, idalangin mo kay Mama Mary yan. Ipapanalangin natin at tayo sa kanyang anak.
Amen. So don't forget po ang kaligtasan ay ang tunay na kaligtasan ay nasa pagsisisi, kasama ng Holy Rosary at Misa, lagyan mo ng pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buo mong pamilya. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like and share and subscribe po para po maging updated kayo sa lahat ng mga video natin. Okay, see you on next vlog po. Napakaganda uli ng topic natin. God bless us all. Ingat po kayo. Be safe.